Stop the abuse. Hindi to pakiusap, hindi to memo. Hindi to note sa dingding na pwedeng baliwalain. Ito ang sigaw ng mga Ito ang sigaw ng mga matang na manhid sa luha. Ha? Dahil ang sakit ay hindi dapat ginagawang dekorasyon. Hindi tinatakpan ng okay lang, hindi sinasabi na tiisin mo na. Di dapat pinapasan ng taong wala ng balikat para magdala. Stop the abuse. Sa trabaho dapat patas pero naging larong may paborito. Stop the abuse. Sa lansangan dapat malaya pero naging lugar ng takot. Ngayon na katahimikan ay hindi kasalanan. Pag-iyak ay hindi kahinaan. Paghingi ng tulong ay hindi kahiyan. Katahimikan ay hindi kasalanan. Pag-iyak ay hindi kahinaan. Paghingi ng tulong ay hindi kahiyan. Hindi bukas, hindi kapag may oras. Hindi kapag may audience. Habang bang may tinig pa, habang may lakas pa, habang may pag-asa pa. Dahil ang tao ay hindi laruan, hindi pag-aari, hindi proyekto. Tao siya may puso, may dignidad, may karapatang mabuhay nang hindi natatakot. Stop the abuse. Hindi lang panawagan. Ang mundo'y hindi dapat umiikot sa lakas ng iilan. Dahil ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang pamilya ay hindi dapat sugat. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. May mga batang lumalaki na iniisip na normal ang sakit. May mga kabataang naniniwala na ang pagmamahal ay dapat may takot. May mga matatandang nagtatago ng kwentong hindi nila nasabi dahil walang nakinig. Hanggang ngayon, dahil sapat na sobra na tama na kapag sama-sama nating sinabi. Hindi bilang bulong, kundi bilang paninindigan. Doon magsisimula ang mundong hindi na umiikot sa takot kundi sa respeto. Hindi lang panawagan kundi pangako. Isang panunumpa sa harap ng